let's all stand. Ibigay natin sa Diyos muli ang mataas na pagpupuri, pagsamba, pagpalakpak, pasasalamat. Dahil ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen? Hallelujah. Say it with me. Let's declare the Word of God today. In 2 Corinthians 1 verse 20, let's all declare, "For as many as are the promises of God in Christ, they are all answered, yes. So through Him we say our amen to the glory of God." Amen? Pakisabi sa katabi mo, next slide, God is faithful to His promises. God is faithful to His promises. Amen. Please be seated. Praise the Lord. Matanong ko lang po atong gatekeepers, nandito ba yung ating foreigner? Wala. Okay. Praise the Lord. Sabay ganun ni Bad. Praise the Lord, hindi muna ako magdudugo ang ilong ngayong umagang ito. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. At alam po ninyo, God has made a lot of promises in His words. Amen? Napakarami pong mga napakaganda na mga pangako ang Diyos na Kanyang ginawa sa Kanyang salita. And ano ang mabuti sa mga pangakong yon? Ano ang mas mabuti sa balitang yon? God is faithful. Matapat ang Diyos, He will surely fulfill everything that He has promised. Amen? Tutuparin dyan Diyos ang lahat ng Kanyang ipinangako, ang lahat ng Kanyang sinulat sa Kanyang mga salita. Pero siguro marami sa atin nagtataka at nagtatanong, how come parang it's taking it so long na mangyari? Para bang tila ang tagal mangyari ang mga inaasahan at mga pangako ng Diyos ng ating inaangkin. Maybe some of us are asking, how come, Pastor, na yung pangako niya na ililigtas niya ang aking buong pamilya ay tila ba hindi pa nangyayari? Maybe marami sa atin na nagtatanong pa rin na, how come, Pastor, na yung isipan at yung puso na dapat puno ng kapayapaan ay tila ba hindi ko pa nararanasan? And maybe some of us are still asking, how come, Pastor, na yung promise na ibibigay niya ang lahat at kahit ano na hilingin ko sa pananalangin ay tila ba hindi ko pa natatanggap? Where is the fulfillment of His promises? Nasaan yung katuparan ng Kanyang mga pangako? Sa Numbers 23 verse 19, God is not a human who lies or a mortal who changes mind. When He says something, He will do it. And when He makes a promise, He will fulfill it. Amen? Mga kapatid, walang problema sa part ng Diyos in fulfilling His promises. He will do it. Walang problema sa Kanya. Lahat ng ipinangako niya, lahat ng Kanyang salita ay siguradong gagawin niya. Pero ang tanong, what are we doing while we are waiting for the fulfillment of His promises? Ano ba yung ginagawa natin habang tayo ay naghihintay sa kaganapan ng Kanyang mga pangako? That's the question. What are we doing? Ano ba ang ating ginagawa? You see, I think here lies the problem. Bakit ang mga promises o ang mga answer sa ating mga panalangin ay tila ba nagtatagal at tila ba hindi pa dumarating? Ano ang problema? Maybe because I think a lot of us are just waiting and doing nothing. Siguro ito yung isang dahilan. Lahat tayo naghihintay pero hanggang paghihintay lang at wala naman tayong ginagawa habang naghihintay. Or maybe, naghihintay tayo pero gumagawa naman tayo ng mga bagay na kontra or contrary or supak sa liwat sa mga kondisyon na ibinigay ng Diyos para magyari ang Kanyang mga pangako. Amen ba? Siguro marami sa atin ang parang si Juan Tamad. Sino nakakakilala kay Juan Tamad? Nakahiga lang at hinihintay niya na mahulog yung pinakaasam na hinog na bayabas.
Marami sa atin ay parang ganon. Nakahiga, walang ginagawa, hinihintay na mangyari ang ipinangako ng Diyos. Or maybe marami sa atin ang naghihintay ng katuparan ng pangako ng Diyos, pero nabubuhay naman ang taliwas sa mga kondisyon na ibinigay ng Diyos, inilatag ng Diyos para sa katuparan ng kanyang mga pangako. Alin po ba tayo sa dalawang yon? I pray na wala tayo sa dalawang yon. Amen? My dear friends, ito po ang katotohanan. We cannot just claim the promises of God and then live our life the way we wanted to and be blessed. Itatak na po natin sa isipan at puso natin na hindi maaari na kiniklaim natin ang pangapangako at salita ng Diyos and then mabubuhay tayo sa gusto nating klase ng buhay at mag-e-expect tayo na pagpalain tayo ng Diyos. Come on. Hindi po pwede yon. It will not work that way. Kailangan ay isurrender natin ang buhay natin sa Panginoon. We yield to God at mabuhay po tayo sa isang klase ng buhay na naaayon sa kanyang kalooban upang ma-experience natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. That's the point. Amen? Hawak natin ang pangako ng Diyos. Let's surrender our life to God. Iuyon natin ang buhay natin sa Panginoon and then we wait for the fulfillment of the promises of God. Kaya nga po sa umagang ito, as we begin a new sermon series, we will study the first 2 of 6 things that we need to be doing while naghihintay po tayo sa answer sa ating mga prayers, while naghihintay po tayo sa fulfillment ng pangako ng Diyos sa mensahe natin pinamagatang, keep moving forward. Pakisabi sa katabi mo, keep moving forward. Kung Bisaya pa, padayon sa unahan. Basahin po natin ang aklat ng Joshua chapter 1 verses 1 to 9. Joshua chapter 1 verse 1 to 9. Now it happened after the death of Moses, the servant of the Lord, that the Lord spoke to Joshua, the son of Nun, Moses' servant attendant, saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise to take his place, cross over this Jordan, you and all his people, into the land which I am giving to them, to the sons of Israel. I have given you every place on which the sole of your foot treads, just as I have promised to Moses. From the wilderness of Arabia in the south, and this Lebanon in the north, even as far as the great river, the river Euphrates in the east, all the land of the Hittites, Canaan, and as far as the great Mediterranean Sea toward the west shall be your territory. No man will be able to stand before you to oppose you, as long as you live. Just as I was present with Moses, so I will be with you. I will not fail you nor abandon you. Be strong and confident and courageous, for you will give this people as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous. Be careful to do everything in accordance with the entire law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right or to the left, so that you may prosper and be successful wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything in accordance with all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will be successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified or dismayed or intimidated, for the Lord your God is with you wherever you go. Napakarami pong ibinigay na pangako ng Diyos kay Joshua when he succeeded Moses as the leader of Israel. Ilan sa mga pangakong yon ay una, God promised to give him the promised land. Pangalawa, God promised him victory over his enemies. And pangatlo, God promised him His presence to be with him all the days of his life. Napakagaganda po ng mga pangakong yon.
na siguradong-sigurado na gagawin ng Panginoon. But, ano po ang sumunod na mga salita? God also told him certain things that he needs to do before all those promises come to pass. Yes, pinangakuan si Joshua na, Joshua, sigurado ako ipagkakaloob ko sa iyo ang lupang ipinangako. Joshua, sinusiguro ko sa iyo, walang makakatalo sa iyo kahit sinong kaaway mo. Joshua, sinisigurado ko sa iyo, sasamahan kita kahit saan ka pumunta hanggang sa katapusan ng mundo. Pero, kailangan mong gawin ang mga bagay na ito hanggang matupad ang aking mga pangako. You see, it's the same thing with us. Marami po tayong natanggap na pangako ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Marami po tayong mga pangako nang galing sa Diyos, pangako ng kaligtasan, pangako ng kaayusan ng buhay, pangako ng kapayapaan ng puso at isipan, pangako ng kalakasan, at marami pang iba. And sabi ko nga kanina, matapat ang Diyos. God is faithful. He will fulfill every promise na ipinagkaloob niya sa atin. Pero kagaya ni Joshua, mga kapatid, kailangan nating i-fulfill ang mga kondisyon na inilaan ng Diyos para mangyari ang kanyang mga ipinangako sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ko, sa storying ito ay may nakita po ako at least na 6 na mga bagay na dapat nating ginagawa while waiting for the fulfillment of God's promise. Pero sa umagang ito ay uunahin natin ang unang 2 na mga bagay na dapat nating ginagawa while we are waiting for our yes, while we are waiting for the fulfillment of God's promises, while we are waiting na mangyari ang kalooban ng Panginoon. Ano po yung una? In verse 2 ng Joshua, ang sabi doon, Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, take his place, cross over this Jordan, you and all these people into the land which I am giving to them, to the sons of Israel. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, patay na. Si Moses, patay na yung leader nyo. Therefore, tayo na dyan. Ikaw na ang pumalit sa kanya. At ang sabi ng Panginoon, pangunahan mo ang mga Israelita na tumawid ng Jordan River dahil nandoon sa kabila ng ilog na yan ang ipinangako kong lupa para sa inyo. The very first thing na dapat ginagawa natin habang hinihintay po natin ang katuparan ng ating own promised land. Lahat po tayo ay may mga promised land. Amen po ba? Lahat po tayo ay may mga dreams. Lahat po tayo ay may mga requests sa Lord. Lahat po tayo may gustong mangyari sa buhay natin na hinihingi natin sa Diyos. And while we are waiting for the fulfillment, habang hinihintay po natin na makatawid tayo sa ating own promised land, napaka-importante ng disiplina ng tinatawag kong pressing on. This is the very first thing na dapat ay ginagawa natin araw-araw, minuminuto, segundo na ibinigay at pinahiram sa atin ng Diyos to press on. Ano po ba ibig sabihin ng salitang press on? Sinabi ng Collins Dictionary, press on means to continue with a task or activity in a determined way and do not allow any problems or difficulties to delay you. Napakaganda po pala ng ibig sabihin ng salitang to press on or to move on. Ibig sabihin nito ay magpapatuloy tayo sa isang gawain, sa isang activity, magpapatuloy tayo sa isang pangarap, magpapatuloy tayo sa isang prayer request, magpapatuloy tayo na determinado at hindi natin iaalaw, pababayaan ang anumang problema or kahirapan para i-delay at pahintuin tayo sa pagpurso natin sa kalooban ng Diyos. Amen? That's why we need to press on. Siguro po, nung time na namatay si Moses, siguro si Joshua, ang feeling niya, okay, hanggang dito na lang tayo. Patay na yung leader natin na inaasahan natin na magtatawid sa atin sa lupang pangako. Hanggang dito na lang siguro tayo. And God must be telling Joshua,
Yes, Joshua, patay na si Moses, but huwag mong kalilimutan, the promise remains. Maaaring sinasabi ng Panginoon kay Joshua, yung promise ko, yung pangako ko ay hindi namatay at hindi nailibing kasama ni Moses. Nananatili yung pangako ko sa inyo. Amen? So, kailangan to press on, kailangan magpatuloy ka sa goal ng claiming your promised land. God must be telling Joshua to continue in pursuing the goal of claiming the promised land in a determined way. Kitang-kita ng Diyos siguro ang kaba at panghihinayang ni Joshua dahil namatay na ang kanilang leader. That's why God must be telling him, tumayo ka dyan, magpatuloy ka. Ang pangako ay para sa iyo, hindi ko binabawi ang pangako. So magpatuloy ka, be determined na kahit wala na si Moses, magpapatuloy tayo in reaching the promised land. Amen? And God must be telling Joshua not to allow the death of Moses to stop or delay them in their journey. Tila ba sinasabi ng Panginoon sa kanya, yes, patay na nga yung leader nyo, pero hindi ito dapat maging dahilan para tumigil kayo at para maglangay-langay kayo at para ayaw nyo nang ipagpatuloy ang inyong paglalakbay papunta sa lubang ipinangako. Amen? Kapatid, the discipline of pressing on or moving on is the first thing that we need to keep on doing as we pursue the answers of our prayers and the fulfillment of God's promises. Ito yung tiyakin natin na meron tayong disiplina. Dahil lahat tayo ay gustong ma-answer ng yes ang ating mga panalangin. Tama po ba? Lahat tayo gusto nating mangyari ang mga ipinangako ng Diyos sa atin. Tama po ba? So therefore, maging disiplina na ng sarili natin na anuman ang mangyari, magpapatuloy tayo. Amen? Whatever happens, we need to keep on pressing on. Alam po natin ang katotohanan ito that God's promises are sure. His words are eternal. And it's just waiting for the right time to come to pass. Yun yung katotohanan. Naghihintay lang ang katuparan ng salita at pangako ng Diyos sa tamang panahon. Amen? Kaya kailangan, again, disiplinahin na natin ngayon pa lang yung ating mga sarili na magpatuloy. Let's keep on pressing on. Let's keep on moving forward towards reaching our own promised land. Or God's promises no matter what. Ito kasi ang problema sa marami sa atin. Marami ang tila ba madaling sumuko. Marami ang tila ba madaling umayaw agad sa laban. Maraming tila ba nagsasabing, uwian na, ayoko na. May nanalo na. No? Marami tayong ganong mindset. Kaya ano ang nangyayari? We don't get what we really deserve. We don't get yung promises. Nandyan na sana eh. Isang tawid na lang eh. Isang pagpapatuloy na lang eh. Kaso marami sa atin umaatras sa laban. Marami sa atin ayaw na because of frustration and discouragement. Kapatid, alam mo ba, baka mamaya yung pinapag-pray mo ng napakatagal na, nandyan na. Ibibigay na. Kaya magpatuloy ka. Amen? Sabi nga ni Martin Luther King Jr., if you cannot fly, then run. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Ito dapat yung principle na ginagamit natin sa buhay natin. Yes, maaaring hindi tayo pwedeng lumipad, hindi maglakad ka or tumakbo ka. Then kung hindi ka makatakbo, edi maglakad ka. At kung hindi ka makapaglakad, then gumapang ka. Siguraduhin mo lang na forward ka. Siguraduhin mo lang na nagpapatuloy ka. Amen? Kapatid, don't stop. Don't quit. Don't surrender in pursuing God's promise of salvation, of deliverance, of a new life and a better future. Ang lahat ng mga pangako yan ay para sa atin. Amen? Salvation is for us. Deliverance is for us.
A new life is for us. A better life is for us. Amen. It's for us. Therefore, huwag tayong papayag na basta-basta na lamang tayo susuko at hihinto sa laban ng buhay. Let's keep on reaching out to them at all cost. Naalala ko po yung testimony ni Ate Lalay, ni Zyril. Nandito ba si Zyril ngayon? O, second service. Sabi niya sa akin noon, Pastor, Tatay, I will not stop until I get employed in the government. So, hindi talaga ako titigil hanggang hindi ako na-employ sa gobyerno. And I think meron siyang 2 failed attempts or 3 failed attempts in getting an item at DepEd. Even to the point na kasama na siya sa top 5 ranking. Even to the point na nasabihan na siya na, okay ma'am, doon po kayo ma-assign sa, lupang binaha or something ang pangalan. Sa South District ng Polanco. Sinabihan na siya na, yes ma'am, doon po kayo, hintayin nyo na lang po ang tawag para sa finals. Pero hindi dumating yung tawag. Kasi meron nakasulot. And she was so discouraged. I think galit pa nga siya. Kahit ako nagalit. Because of the corruption in that agency. But she pressed on. Nagpatuloy siya. Nagpatuloy. Sabi niya, hindi ako titigil talaga, Pastor. Kailangan maempleyado ako ng gobyerno. And you know what? Right now, she is the registrar of the Jose Rizal Memorial State University. A position that is much better than those she failed to get at DepEd. Mas maganda, mas malaking sweldo kaysa doon sa hindi pinagkaloob sa kanya ng DepEd. Why did she get her promised land? Because hindi siya tumigil. Amen? Kapatid, yes, pwede tayo magpahinga. We could pause and rest for a while to regain strength if you want. But don't stop. Pagod ka? Sige, pahinga ka muna. But don't stop. Don't surrender in claiming what God has in store for you. Huwag kang titigil sa pagkuha, sa pag-abot ng ipinangako ng Diyos para sa iyo. You know why? Magbubunga rin ang iyong pagpapagal. Darating din ang sagot ng iyong mga dasal. Mangyayari din ang pangako ng Diyos sa iyo. Basta magpatuloy ka lamang. Amen? Hebrews 10:36 says, you need to keep on patiently doing God's will if you want Him to do for you all that He has promised. Look at that. Mismong salita na ng Diyos ang nagsasabing, magpatuloy ka lang sa paggawa ng kanyang kalooban kung gusto mong maranasan at matanggap ang lahat ng promise niya sa iyo. Amen? Kapatid, please tell somebody, don't quit on your prayers. Don't quit on your dreams. Don't quit on the promises of God. Keep on pressing on. Keep on pressing on. Magpatuloy sa laban. Amen. And pangalawa po sa 6. Dalawa lang po ang pag-uusapan natin today para babalik kayo sa Sunday, ha? Pangalawa, ang sabi ng Joshua chapter 1 verses 6, 7, and 9. Be strong. Only be strong. Have I not commanded you, be strong? Paulit-ulit yung salitang strong. Be strong. Only be strong. Have I not commanded you, be strong? So ano yung pangalawang dapat ginagawa natin habang naghihintay tayo ng katuparan ng pangako ng Diyos? Habang hinihintay natin na makatawid tayo sa ating promised land, be strong in faith. Maging malakas tayo sa ating pananampalataya. Alam po ninyo, nung namatay si Moses, it must have dampened or weakened their faith. Sigurado ko, medyo nanghina siguro yung mga loob nila at nanghina ang kanilang mga pananampalataya.
Siguro na-discourage sila or na-frustrate sila dahil nandun na abot tanaw na yung promised land sa kabila na lang ng ilog pero bakit namatay yung leader na magtatawid sa amin doon? Kung kailan abot tanaw na, saka pa namatay yung aming leader. Sigurado ko po, their faith was shaken. Sigurado ko po, nanghina ang kanilang mga pananampalataya at ang kanilang mga loob. And God saw that shakening. God saw that weakening of their faith. At alam ng Diyos, imposible para sa kanila ang magpatuloy kung mananatili sila na mahina ang pananampalataya. God knows that. Kaya nga 3 beses inutusan ng Diyos si Joshua to hold his ground and be strong. Alam po ninyo sa salita ng Diyos, kapag inuulit-ulit ang mga salita, ibig sabihin, ipinagdidiinan ng Diyos, importante ito. Alam ng Diyos na hindi natin makukuha ang mga katubagan, ang mga katuparan ng kanyang mga pangako kung mahihina yung loob natin at mahihina ang ating mga pananampalataya. That's why, as we are waiting for the fulfillment of God's plan, as we are waiting na makatawid tayo sa ating lupang mga pangako, dapat kapatid, magpatuloy tayong matatag. Saan? Sa ating mga pananampalataya. 1 Corinthians 16 verse 13, ang sinabi niya, be watchful, stand firm in the faith, act like men, and be strong. Be strong. Kapatid, there will be a lot of discouragements and frustrations that we will meet along the way. It's a reality. Hindi porke mga Christians na tayo at hindi porke meron tayong salita ng Diyos, hindi porke meron tayong mga pangako galing sa Diyos, ay hindi na tayo makakatanggap ng mga frustrations and discouragements. Tama po ba? We'll meet a lot of frustrations and discouragements along the way habang hinihintay po natin ang katuparan ng pangako ng Diyos. Nandyan yung, bakit ba ang tagal-tagal, pastor, sagutin? Yung prayer ko, ilang taon na ako nagpe-pray. Ang tagal! Napapagod na ako mag-pray. Nandyan yung, bakit parang kabaligtaran man yung nangyayari sa inaasahan ko? Bakit baligtad? Nandyan yung feeling na parang sarado ang langit at hindi tayo nakikita at naririnig ng Diyos. You see, the enemy knows that discouragement and frustrations can weaken our faith and can make us quit. Alam na alam to ng demonyo. Hindi naman nagbabago ang style ng demonyo Mula noon hanggang ngayon, yan ang style niya. Gusto niya na manghina ka, bigyan ka niya ng maraming discouragements. Gusto niya na manghina ka, bibigyan ka niya ng maraming frustrations. Alam niyo ng kaaway, kaya nga sabi ko nga, in our journey, in our Christian faith, we will meet a lot of discouragements and frustrations because we have an enemy na hindi napapagod, hindi na-frustrate sa pang-iinis sa atin. Mga kapatid, we need to be reminded by the Word of God today to stay strong and to remain strong in the faith and in God no matter what. Kailangan natin na sumunod sa inuutos ng salita ng Diyos kay Joshua at inuutos niya sa atin ngayon na manatili tayong matatag, malakas sa pananampalataya anuman ang mangyari. Gaano man katagal sagutin ang ating mga dasal, gaano man katagal mangyari ang pangako ng Diyos, gaano man kabaligtad ang nangyayari sa ating mga inaasahan, gaano man tayo saktan or iwanan ng mga taong ating inaasahan, panatilihin natin na malakas, matibay ang ating pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Labanan po natin ang panghihina ng ating pananampalataya. It will come, but we need to fight. We need to stay strong. Sabi nga ni Paul, let's be like Paul in saying, none of these things move
me. Dapat pareho tayo ng puso ni Pablo. Matagal dumating ang prayer, ang sagot lang natin, hindi ako manghihina. Tila ba kabaligtaran na nangyayari sa aking inaasahan? Sasabihin pa rin natin, hindi ako manghihina. Iniwanan tayo ng mga taong inaasahan natin na tutulong sa atin. Sasabihin pa rin natin kagaya ni Paul, hindi ako manghihina. Magpapatuloy ako sa pananampalataya. I will keep on believing and trusting God and His words. You know why? Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang nagsabi sa Matthew 9:29, according to your faith, your trust and confidence in my power and ability, it will be done to you. Ganito ka-importante ang manatili tayong malakas sa pananampalataya. Dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ano ang pinapanampalatayaan mo, yon ang mangyayari sa iyo. Come on! Kaya importante na maging malakas at manatiling malakas ang ating pananampalataya. Faith plays a major role in the fulfillment of God's promises. Napakalaking parte ang ginagawa ng pananampalataya sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Faith plays a major role in getting the answers to our prayers. Napakalaking kaganapan o role ng pananampalataya para sa katuparan ng ating mga ipinagdarasal. Napakalaking role ng pananampalataya sa pag-abot ng ating mga panaginip, mga pangarap at mga vision sa buhay. That's why it is very important not just to have faith. Hindi lang yung basta may pananampalataya tayo, but napaka-importante na meron tayong malakas, matibay, steadfast na klase ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Amen? And how can we have that? Paano tayo magkakaroon nun? Let's fill our hearts and our minds with the Word of God every day. Let's discipline ourselves in meditating the Word of God every day. Because Romans 10:17 says, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Napakaraming boses ang naririnig natin every day. At madalas yung mga boses na naririnig natin, yan ang nakapanghihina sa ating pananampalataya. Kaya bilang mga anak ng Diyos na gustong maranasan ang pagtawid sa Kanyang lupang ipinangako, let us have that discipline na ibabad yung ating mga sarili saan, ibabad ang puso at kaisipan saan, sa salita ng Diyos bawat araw. Because wala nang ibang makapagpapalakas sa pananampalataya natin kung hindi ang salita ng Diyos. Ano ang sinabi ng Panginoon sa Joshua 1 verse 8? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall read and meditate on it day and night. Ito ang isang utos na sinabi ng Panginoon kay Joshua. Ang pangako ko ay naririyan, tutuparin ko ito, pero kailangan wag kang bibitiw, wag kang aalis, wag kang kakalas sa salita ko. Kailangan mo siyang basahin. Kailangan mo siyang i-meditate araw at gabi. Because God knows there will be discouragements, there will be frustrations. At kung wala kang salita ng Diyos sa puso mo, madali kang manghihina at babagsak at susurrender. Amen? Kapatid, ang salita ng Diyos ang pagkain ng ating mga kaluluwa. It is the one that will give us strength para magpatuloy ta sa pag-abot ng mga pangako ng Diyos, sa pag-abot ng ating mga panaginip, mga dreams, mga ambitions in life. So we need the Word of God. Pakisabi mo sa iyong katabi, soak yourself in God's words and strengthen your faith. Sabihin mo sa Kanya, ibabad mo ang sarili mo sa salita ng Diyos araw-araw upang sa ganon ay maging malakas ang iyong pananampalataya. As we close or end this first part of our sermon series,
balikan natin ang sinabi ng salita ng Diyos sa 2 Corinthians 1 verse 20. For as many are the promises of God, in Christ they are all answered, yes. So through Him we say our Amen to the glory of God. Mga kapatid, sige po, palakpakan natin ng Panginoon. The promises of God are for us to experience. Ang salita at pangako ng Diyos ay para sa atin na maranasan ang bawat isa dito. It's for us, it's for you, it's for me to experience. So let's press on and keep on pressing on and keep our faith strong as we wait the coming to pass of His promises. As we wait the answer to our prayers, as we wait na makatawid tayo sa ating lupang pangako, as we wait to get the fulfillment of our dreams and visions, let's just keep on moving on and let's keep our faith strong. The promises of God are worth pursuing. Amen ba? Kaya laban lang. Patuloy tayong lumaban. Pursue until something happens. Push. Push until we reach our promised land. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Oh yes, God. Ikaw ang aming kalakasan sa laban ng buhay. Ikaw ang aming buhay na pag-asa na maranasan namin ang lahat ng ipinangako mo sa amin. Ikaw ang aming buhay na pag-asa na matanggap namin ang katuparan ng aming mga ipinapanalangin, ng aming mga dinidesires, ng aming mga panaginip, ng aming mga vision sa aming mga buhay. Salamat, Ikaw ay tapat na Diyos. You will fulfill every word, every promise that You have given us. Panginoon, tulungan mo po kami na simula sa araw na ito, sa kalakasan ng Iyong Santong Espiritu, ay patuloy na magpatuloy. Help us to keep on pressing on. Help us to keep on moving forward. Ano man ang mangyari, may frustrations man, may discouragements man, may difficulties man, Panginoon, give us the spirit of Paul that would say, none of these things shall move me. Tulungan mo kami na maging matatag sa aming pananampalataya, na wala anumang bagay, sitwasyon, problema ang makakapag-shake at makakapagpahina sa aming pananampalataya, at wala kahit anuman ang makapagsasabi sa aming mga sarili na hihinto na kami, susurrender na kami, hindi na kami magpapatuloy. Panginoon, tinatanggap namin ang iyong mga salita na ibinigay kay Joshua. Tinatanggap namin ito personally today. Help us to be like Joshua, that would have that discipline to keep on pressing on no matter what. Help us to be strong and to remain strong in faith sa pamamagitan ng pagbabad ng aming mga sarili sa iyong salita bawat araw. Lord, I pray na ang bawat isa sa amin dito sa iyong perfect timing ay makatawid sa lupang ipinangako mo sa amin. Maranasan ang lahat ng iyong pangako. Maabot ang aming mga pangarap. Ma-experience ang iyong mga pangako ng kaligtasan, deliverance, peace of mind and peace of heart, and even a new life, and even a better life. Salamat, Panginoon. I pray, wala isa man sa amin dito ang hihinto, susurrender sa laban ng buhay at sa laban ng pananampalataya. We thank You in advance na mararating namin ang promised land
na mararanasan namin ang lahat ng ipinangako mo sa amin. And we thank you in advance for that one day na tatayo kami and we will testify that God has fulfilled His promise to our lives. In Jesus' name we pray. Amen.